guys! Good morning! So this is the day na kami ay gagala. Malayo-layo naman, maiba-iba naman. Pupunta kami sa Yamanashi, doon sa lugar ng Mount Fuji, no? Sa ngayon, yung weather, ayan, nakikita nyo, naka-ano na kami, nakapangginaw. Pero hindi pa yan yung... Oh, narinig nyo yun guys? Naku, 4 hours pala abutin ng biyahe namin. So, ngayon ay 3:27 in the morning. Kanina pa kami gising. Actually, alas 2, naggayak pa, inayos yung mga gamit, pinasok sa compartment yung mga baon namin pagkain kasi may activity kami doon mamaya. Hindi lang isang lugar ang pupuntahan natin. Marami yon, so abangan nyo guys. Hey guys, good morning again. Ay nako, kagigising ko lang. Malis kami sa Noda kanina ng mga bandang 3 AM. Tapos nag-stop lang kami sandali sa 7-Eleven. And then dire-diretso na yan hanggang ngayong oras na to, 6:11 AM. So makakarating kami doon mga 1 hour pa. Nandun na kami sa first destination namin, no? Kasi marami kaming pupuntahan ngayon, hindi lang isa. Medyo nakakapagod. Yung asawa ko, zuto siya nagda-drive. Ako, natutulog. Nakatulog na ako kasi wala eh. Ilang araw ng puyat eh. Medyo malamig na. Itong panahon na to, yung pag ganitong panahon kayo nagpunta ng Yamanashi, medyo naghahalo na yung lamig at saka yung init. So, October. Tingnan natin kung 16 degrees palabas. Tingnan natin kung ano ang magagawa natin dun mamaya. So, ay nako, nag-stop over muna kami dito sa may 7-Eleven. Yan. Kasi ilang oras na siyang nagda-drive. Tingnan nyo guys ang view dito, oh. Oh, kita nyo ba yan? Malayo pa. Grabe, uy. Hindi ko in-expect guys na ganito na pala kalamig dito. Nasagawi na kami ng Sagamihara. Parang ang nipis pa naman ang dala-dala kong jacket. Yung asawa ko, siguro pwede na kasi matibay yung katawan niya sa mga sa malamig eh. Ako kasi ginawin ako, so hindi ko talaga paano kaya to. Malamig na dito sa part pa lang ng Sagamihara. Papaano pa pag nakarating kami ng Yamanashi. Ako, sana tumagal talaga ako guys. Kasi sayang naman ay pinunta namin. Hindi na kami makakadaan sa So ayan guys, kain muna tayo ng agahan. Total, meron pa naman tayong oras. Maaga pa. So ayan, bumili ako ng harumaki. 2 harumaki at saka yan, 2 karagebo. And siopaw. Ang asawa ko ay kumakain ng ramen. So merong customer dyan kanina. Nakasuot na siya ng makapal. Tapos yung medyas niya mahaba. Yung talagang pang winter na Sabi nung babae, nung staff ng 7-Eleven, malamig na ba sa bundok? Sagot ng lalaki, oo. So, natatawa ako. Kasi nag-search naman ako. Tiningnan ko sa weather. Tapos nag-search din ako kung malamig ba doon sa pupuntahan namin. Ang sabi, kapag October, medyo keri-keri pa. Ayun, medyo okay pa yung weather. So, yan. Naglakas loob ako. Nagbaon pa nga ako ng dress ha. Diyos ko, sana maisuot ko yun. How I wish. So, yan guys. Kain muna tayo. Harumaki. Yan. Yung lasa nito ay parang yung toge. Toge sa atin sa Pinas. Yan o. Yan siya guys. So, yan yung loob niya. So, masarap to. Tapos, ito yung karagebo. Yan. Manok siya, manok. Fried siya, piniritong manok na tinusok-tusok sa stick. Kaya karagebo yan. Karage ang tawag sa fried chicken dito. And then yung stick ay bo. Kaya siya karagebo. Chicken in a stick. Yan. Ito naman yung sa ating siopaw, no? Dito, ang tawag dito ay nikoman. Ayan. Meatball. Ko alam ko anong palaman nito. Para siyang may pork and
Parang mushroom yung ano niya eh. Yung itsura nung nandun sa loob. So kung sa atin uso yung siopaw asado, siopaw bola-bola. Diba may iba pang siopaw sa atin, no? Dami. Oh, 'di ba may ibang klase pa? Iba-ibang flavor, 'di ba? Lalo pag sa 7-Eleven. Dito sa 7-Eleven dito, ito naman 'yan, Miko man kung tawagin. Tapos may pizza man din, pizza man. Yung loob niya ay mukhang sauce ng pizza. 'Yon. So, ito 'yon. Favorite ko kasi yung asado siopaw. Lalong-lalo na dun sa Chowking. Dinadayo ko pa yon para lang bumili ng siopaw. Dati sa 7-Eleven yung favorite ko, pero nung natikman ko yun sa Chowking, yun na yun. Sarap talaga. So ayan guys, larga na uli kami. Isang oras na lang andun na. So yan, wait for my update guys. Tingnan nyo naman guys yung view. Diba? Ang astig ng pagkagawa nila dyan para maiwasan yung landslide. So, siyempre para hindi makadisgrasya ng tao, ganyan yung ginawa nila. Nakakatuwa. Kaso sa ibaba niyan, lake yan. So, ilang oras na kaming ganito, parang bituka ng manok ang dinadaanan namin. Zigzag talaga siya. O, tingnan nyo oh. Walang malalaglag dyan ako kahit na isang patak ng ng bato. Ayun guys, oh, yung lake nila. Ay, hindi nga lang tayo nakadaan dyan kaya nagmamadali tayo para makarating tayo dun sa ano. Ayan oh, yung bridge. Sayang. Pero okay lang, mas maganda naman dun sa pupuntahan natin. Guys, nandito na tayo ngayon sa sa loob mismo ng Yamanashi Prefecture. Tingnan nyo naman guys ang view dyan. Oh. Diba? Huminto muna kami dito sa may gasoline station kasi magpapagas kami ng sasakyan. Yan ang view dito sa aking paligid. Puro bundok, talagang malamig na dito. Ang taas oh, bangin yan guys. Magkano pinagas mo? Dapat. Umana nung ano. Medyo hindi na maganda yung pakiramdam ko. Gawa nung dinaanan namin kanina, paliko-liko. Grabe, ang tagal nun. 3 oras yata kaming gano'n na zigzag yung dinadaanan. Tapos pagbaba, malamig pa. Bumabaliktad yung sikmura ko guys. Hindi ako sanay sa ganong klaseng biyahe. So, ayan guys, nakarating na tayo dito sa first destination natin. Ito yung, anong pangalan nito? Sengen Park? Sengen Park. So, dito kami ngayon sa Sengen Park, sa Kawaguchiko. Ngayon, pupunta kami dun sa isang famous na lugar sa taas, kung saan tourist spot talaga siya. Ayan guys, napakatarik. May mga bilihan din dito, yung mga bilihan ng pagkain. Ayan. Tapos dito sa kabilang side may CR dyan. Hindi ko alam kung gaano kataas yung aming pupuntahan, pero sobrang lamig. Tapos dito sa lugar na to, ayan, meron silang temple. Hoy! Ano masasabi mo sa lugar na to? Huh? Ah? Pakataas. May nakita kami dun sa baba na kapwa nating Pinoy. Ayun, namamasyal din sila.
So ito yung first time namin na pumanik ng bundok ng kaming dalawa lang. Uy, saan tayo dito? Dito sa... Diyos ko. Luluka ako. Baka bababayan. Ito pupanik. Pwede. Doon nakapagdala ng tubig. Grabe to guys. Ang taas pala nito. Oh. Kanina pa kami humahakbang. Grabe guys. Nakakailang baitang na kami. Hindi kasi yung asawa ko nagji-gym yan. Nagji-gym yan eh. Nagta-treadmill yan. So sanay na siya sa mga kung ano-anong ano. Pero dati nung chubby-chubby yan, siya ang hindi makahabol sa akin. Tingnan nyo naman guys kung gaano yung katarik. Hindi ko alam kung ilang kilometro ang taas nito. Mamaya titingnan natin. Maple leaf yan ano, maple. Maple leaf. Nihingal ako pero kaya natin yan. Syempre hindi natin yan susukuan. Ayun na, dito na tayo sa tuktok. Kanina, nung dumating kami dun sa tourist spot na Lawson, kaya siya naging tourist spot dahil dun sa Lawson na yon, sa back nun Lawson na yon, matatanaw mo doon yung kataasan ng Mount Fuji. Pero kanina nung dumating kami doon dahil sobrang maulap, wala kami nakita. So, thank you Lord. Ito na ba yun, be? Oh my God. Water, please. Grabe. Ayan siya, guys. Sure, ito pagoda pala to. Na may 19.5 meter ang taas. So, imagine, guys, ganyan kataas yung pinanik namin. Meron daw mag-iingat daw sa bero. May nakalagay. Oo. Ganyan siya kataas. Kitang-kita mo ang buong city ng Kawaguchiko. Napakataas nito kaya pala hilong-hilo ako. So ngayon papanik pa tayo sa isang hagdan pa para makita natin yung talagang dinadayo sa lugar na to, no? Pero sana magpakita si Mount Fuji para naman sulit yung pagpanik natin. Ayan guys, dyan mismo sa part na yan, dapat makikita si Mount Fuji. Kaya lang dahil maulap siya, so cloudy. Mukhang bigo tayo ngayon sa araw na to. Hindi man lang magpapasilip sa atin kahit konti, sayang. Dyan o sa part na yan. Ay nako guys. Maganda yung lugar. As in, maganda talaga. Pero dito sa unang pinuntahan natin, negative tayo. Kahit siguro mag-intay tayo dito ng hanggang tanghali, hindi talaga magpapakita yung view na gusto nating makita. So, ayun. Punta tayo sa susunod nating location. Ang daming foreigner sa taas, nag-iintay na mawala yung ulap. So, hindi namin in-expect na ganyan kakapal ang ulap ngayong araw na to. Maulan pa nga kanina, buti huminto na eh. Tsaka buti itong pababa, wala na siyang hagdan. So, ayan. Lakad-lakad na lang kami. Dire-diretso na. Hindi na kasing hirap nung papanik kanina. Gumulong ka dyan, mabilis. Oo. Ikaw gugulong ka dyan kasi bilog ka eh. Baliban mo, pagulong-gulong ka na.
Pag ako naggulong-gulong dyan, magkakatusok-tusok ako kasi tinik ako eh. Kanina pa yan napipikon sa akin, asartalo yan, napakaingay niya. So, nagpaplano kayong pumunta dito sa lugar na to, much better na wag kayo magdala ng bata at saka wag din kayo magdala ng older ba. Kasi kawawa naman, kanina may nakita kami doon hindi na makapanik yung matanda. Kasi napakatarik talaga, sobra as in. Kahit yung bata, yan siguradong hindi tatagal, papapasan yan sa inyo. Kayo din ang mahihirapan, di ba? Yan, maghuhugas ulit siya ng kasalanan niya. May itim yung tubig. May itim. No, may itim yung tubig, pati mo. May itim. So, ayan guys, nandito na ulit kami sa sasakyan. Madaming bilihan na pagkain doon, pero mga malalamig at saka medyo pricey ng konti yung halaga, no? And ito nga palang parking lot na pinuwestuhan namin is 1,000 yen lang. For ilang hours yun, mahal? Sa ano? Isang araw siya, di ba? Mga marami kasing parking area dito. Like may nagpaparenta ng 1,000, 1,000 yen, and yung 1,500 yen. Yung 1,500 yen na yon, papasok pa kayo dun sa loob, which is yung nagpaparenta ay mismong mga staff ng Sengen Park. Pero itong pinarkingan namin na to ay yung mga residente dito na may-ari ng mga parking lot, kaya naman 1,000 yen lang yung kasi sila mismo yung may-ari nung lote. So ang galing, no? Isipin nyo, kung dito ka may-ari ng lote, yung asawa mo, pwede kang magparenta ng parking nyo. 1,000 yen, good for 1 day na. Pero yung pinaparentahan ng mga staff doon sa loob, 1,500 yen, 6 na oras lang yun, guys. Kaya dito na kami pumuesto kasi mas mura. Wow! Oh, talaga! Ang ganda ng lugar, guys! Oh. Nakalagay dun sa kanilang website yung bang pupuntahan sana namin mamaya na maple tree. Maple corridor. Nasa Japan nga ka, maple. Oo. Maple. Ayan, yung pupuntahan namin mamaya na na corridor is meron siyang viewing ng maple. Ayun, nagbubulol na ako. Di ko na alam kung paano ko tatawanan yun. Maple tree. Maple tree. O, yun. So, ayun, guys. Sa palagay ko naman mamaya, ay kahit pa paano meron tayong aabutan na magandang view. Hindi tayo mabibigo this time. So, ngayon, nandito na kami sa Lake Yamanaka, kung saan itatry natin yung nagbabiral na masarap na bilihan o restaurant, cafeteria. Cafeteria na may masarap daw na pancake. Syempre susubukan natin yan kung talagang masarap nga yung kanilang pancake. With matching, ayan na yung, uy, sumisikat yung araw, oh. Sumisikat. Mukhang magpapakita. Hindi, marami naman talaga na ako naririnig na talagang tsempuhan lang daw talaga, no? Magpakita yung Mount Fuji na yan. Ano to? Uy, meron dito. Ay, hotel yata to. Ang saucy. Ay, oo, mahal. Hotel to. Tingnan nyo, guys, oh. Malapalasyo. Malapalasyo. Ang ganda. Ang ganda, guys. So, panigurado mahal yan kasi lalo na kapag ganyan ang view, siguradong medyo masakit sa bulsa ang presyo dyan. So, yun guys, pakikita ko sa inyo kapag malapit na kami, mga ilang kilometro na lang. Malapit na pala.
Pero tingnan niya kasi kung may bakante na dito. Kaya kung nagkataon, ganyan din tayo kanina. Kung nagpalit ka pa ng konti. Oo, ang sarap. Masarap po, sobrang tamis. Kulit talaga. Ano? Sarap. Sarap diba? Konti na lang pure na siya. Ayan guys. Nakaalis na kami dun sa The Park Cafeteria. Nakita nyo naman yung view, napakaganda. And overall, yung food, pwede ko siyang i-rate ng 10/10, di ba? Ang sarap nung pancake. Ang sarap nung pancake talaga. Ako, pag nagluluto ako ng pancake, matigas siya at saka overcooked, di ba? Pero yun kakaiba. Ngayon lang ako nakatikim ng pancake na napaka-fluffy. Tapos ano pa, pati yung kanyang caramel syrup, ang sarap din. Pati yung cocoa. Yung affogato mo, kamusta? Akala ko kasi yung affogato, kape siya. Hindi pala, no? Ano siya, may ice sa ilalim. Tapos ice cream na nilagyan ng kape. Baka nga mamaya isinasalin yun doon. Ewan ko, mas masarap nung ano, hindi ko ayaw wag yung may yelo. Makikita yun Tatabang ba yun? Makikita yun ng babae. Sabi niya, bakit ganito kinain tong, ba't ganito ininom tong kape? Hindi, ganun yata yun. Tatabang kasi yun. Pero yun guys, sulit siya. Alam nyo, naka 2,900 yen kami. Yung in-order namin na pancake is 1,400 ba yun, mahal? O 1,600? Uy guys, napasok kami sa isang Airbnb oh. Tarong way. Ito yung isa sa na-search namin na pwede mong puntahan dito. Mismo sa harap ng Lake Yamanaka. Pero kasi yung animang yen, 20,000 yun, di siya? Oo. Medyo pricey pala siya kasi yung kinuha namin na Airbnb is Ichimang Yongseng o 14,000 yen ang price Kaya niya. nang kinuha ko kasi nga, ano siya, camping talaga maganda. Oo. Hindi siya yung normal na bahay. Kumbaga bago. Oh, pero alam nyo guys, itong lugar na to talagang para sa akin na, para sa akin. Peace of mind ang dala nito sa mga pupunta dito. Sobra as in, wala akong masabi. Yung pagkain, Traffic. walang traffic, tahimik, yung view, lahat na, pasok na talaga, sobra. Hindi siguro kaya lang walang traffic dito kasi Friday. Ayaw ko na pagsabi. Friday nga eh, di ba? Di ba dapat pagka ganun? Sabado, linggo ang pinaka talaga. Oo. Lalo linggo. So ngayon, doon na tayo sa next destination natin.